Nuclear submarine ng North Korea pumalpak, Kim Jong-un napahiya. Sa isang engranding military unveiling, ipinagmalaki ng North Korea ang bago nilang sandata, isang makapangyarihang submarine na di umano ikayang takutin ang buong mundo. Pinangalanan itong Bayani Kim Kun kung saan ipinresenta ito bilang simbolo ng lakas, proteksyon at kinabukasan ng rehimeng Kim Jong-un. Pero ngayong taon, isa na lang itong tahimik na anino sa tabi ng pier, nakadikit sa pantalan, hindi gumagalaw at pinagmumulan ang tanong na saan na ang ipinagmamalaking kapangyarihan ng North Korea. Ito ang nangyari sa isang sandatang dapat sana ay magbibigay takot, pero ngayon siya na mismo ang naging simbolo ng kahihiyan, kahinaan at kabiguan ng North Korea. Pero bago yan ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Sa North Korea kung saan madalas na tinatakpan ng magagarbong military unveiling ang mas mahina nilang katotohanan. Ang bayani na si Kim Kun na ipinakilala bilang kauna-unahang tactical nuclear attack submarine ng bansa ay ginawa para takutin ang buong mundo. Pinangunahan ni Kim Jong-un ang paglulunsad nito noong September 2023. Ayon sa state media, ito raw ay simbolo ng hindi matitinag na kapangyarihan ng bansa. Ang submarine na ito ay dapat sana ang magtitiyak ng seguridad ng North Korea, isang silent predator na isang banta sa Seoul, Tokyo at Washington. Pero pagkatapos ng engranding selebrasyon, naging parang multo na lang ang barko, nakadock lang palagi sa shipyard at hindi man lang lumulubog sa dagat. Imbes na gumagala sa Pacific, nakatinggal lang ito na parang monumento ng sobrang ambisyon at tahimik na kahihiyan. Ang ipinagmamalaking yaman ng Dutch Navy hindi man lang makalabas ng sariling pantalan. Tahimik ang Pyongyang tungkol sa lagay nito at maraming ibig sabihin iyan. Ang submarine na yon ay simbolo ng malalalim na problema sa military modernization ni Kim Jong-un. Ang tahimik na submarine na ito ay malinaw na nagsasabi ng totoong kalagayan ng kapangyarihan ng North Korea. Para kay Kim Jong-un, higit pa sa submarine ang bayani na si Kim Kun. Isa itong legacy project, isang simbolo ng pagkaligtas ng Kim Dynasty. Ang nuclear-armed submarine na ito dapat ang magtatago sa pinakamakapangyarihang sandata ng North Korea sa ilalim ng dagat na halos imposible ng sirain. Dapat sana, babaguhin ito ang strategic balance, bibigyan si Kim ng malakas na panabla sa kahit anong negosasyon o gulo. Sobrang laki ng personal na investment ni Kim dito. Kumukuha siya ng litrato habang sinisilip bawat detalye na parang konektado ang barko sa mga founding IFI ng bansa. Ang submarine na ito ay dapat sana patunay ng lakas na kahit may mga sanksyon, kaya pa rin ang North Korea na gumawa ng imposible. Madaling target ang mga missile sites sa lupa, pero kung nasa dagat ang sandata, mas ligtas ito para sa second strike. Kahit posibilidad lang ng ganti, mapapaisip na agad ang kalaban bago umatake. Ang submarine na ito ang susi sa bagong strategic reality para sa Pyongyang. Ito ang sentro ng 5-year military plan ni Kim na inanunsyo noong 2021 na nangangakong magkakaroon ng nuclear-powered submarine. Ipinesenta si Kim Kunach bilang pinakaunang major achievement ng plano na iyon. Hindi lang ito sandata, ito ay validation ng pamumuno ni Kim at ng Juche ideology. Ang tagumpay nito ay dapat hindi pwedeng mabigo. Pero ang engranding celebration noong September 2023 na yon ay parang malayong alaala na lang. Ang bayani na si Kim Kun na dapat sana ay magbago ng naval power ng North Korea ay isa na ngayong bilanggo sa sarili niyang port, walang sea trials, walang test launches, walang misyon, tahimik lang at napakamahal na kahihiyan. Na-stuck ang pangarap sa gilid ng tubig. Para sa isang rehimeng nabubuhay sa military propaganda, isa itong malaking easy disaster. Araw-araw na hindi ito gumagalaw, lalo lang nababawasan ang imahe ni Kim Jong-un bilang military strategist. Para sa mga North Korean, nakakalito ang nakatinggang barko. Para sa mga tagalabas, pruweba ito ng layo ng ambisyon nila sa realidad. Minadali ang project para sa political gain, pero kulang sa technical na pundasyon para magtagumpay. Komplikado ang paggawa ng submarine, kailangan ng advanced na metal, electronics at propulsion. Mukhang pumalpak ang North Korea sa isa o mas marami pa sa mga bagay na ito. Ang resulta, submarine na masyadong delikado o palpak para palubugin sa dagat. Hindi na pwedeng itago ng rehimeng ito ang kapalpakan, lalo na matapos ang public unveiling. Ngayon, ang bayani na si Kim Kunach ay simbolo ng hangganan ng kapangyarihan ni Kim at ang malupit na katotohanan na mas mahirap gumawa ng modernong nuclear force ay sa magseremony. Nakatrap ang submarine at pati na rin ang kredibilidad ng rehimen.
Sa North Korea, madalas sa kalawakan nagmumula ang katotohanan, hindi sa state media. Ginamit ng commercial satellite imagery para i-track ang bayani na si Kim Kun o mula nung inilunsad ito at lumabas ang kwento ng matinding katahimikan. Halos 2 taon na itong pinagmamasdan ng mga analyst sa 38 North at XIS. Hindi pa ito gumagalaw at kita sa high-resolution images na nakakabit pa rin ito sa parehong pier, minsan natatakpan pero laging hindi gumagalaw. Walang sea trials, walang support vessels, walang crew activity, wala man lang palatandaan na operational ito. Para sa isang bagong strategic submarine, sobrang nakakahiya ang kawalan ng testing. Parang lubwak ng katahimikan ang satellite record. Direktang kinokontra ng mga litrato mula sa kalawakan ang masiglang kwento ng Pyongyang. Kung gumagana talaga ang submarine, ipapakita sana ito ng rehimen. Pero ang katahimikan nila ang pinakamalakas na ebidensya na palpak ito. Ang mga satellite ang bumabasag sa propaganda at nagpapakita ng totoong nangyayari. Araw-araw na nakadock lang ang submarine, lalo lang nababawasan ang kredibilidad ng military power ng North Korea. Ang bayani na si Kim Kunach ay naging case study na ng kapalpakan sa military. Hindi na press release ang nagsasabi ng kwento nito, kundi mga pixels mula sa kalangitan. Matagal ang pinakamahina ang Navy ng North Korea sa buong militaryo nila, nakatuon lang sa coastal defense gamit ang mga luma nilang barko. Ang bayani na si Kim Kun dapat sana ang mababago ng lahat ng iyan. Dapat itong gawing mula Brown Water Force papunta sa pagiging strategic threat. Pinag-modify nila ang lumang Soviet Romeo-class submarine, nilagyan ng missile launch tubes para sana laktawan ang ilang dekadang kakulangan sa naval development. Isang barko lang ito pero dapat sana siya ang maging centerpiece na magbibigay sa Navy ng nuclear punch at bagong prestige. Sobrang taas ng expectations. Ang submarine na ito ay simbolo dapat ng bagong panahon para sa Navy. Pero ang nangyari sobrang nakakahiya. Dahil sa palpak na submarine, ganun pa rin ang Navy, wala pa ring laban sa mga kalaban nito. Ang dakilang pag-asa ay naging malaking kahihiyan, paalala ng layo ng pangarap kumpara sa kakayahan. Ang pangarap ng malakas na Blue Water Navy, naglaho na lang ang naiwan, puro hiya at isang fleet na naghihintay pa rin ang tagapagligtas. Unang nakita ng mundo ang bayani na si Kim Kun noong September 6, 2023 sa isang masterclass ng North Korean propaganda. Nandoon si Kim Jong-un sa launch kasama ang mga top military officials, confetti at palakpakan. Pinakita ng state media ang maingat na pili ng mga larawan para ipakita ang lakas at tagumpay. Pero mas parang kwento ito kaysa sa tunay na launching. Hindi ito inilunsad sa dagat, inilipat lang ito gamit ang barge. Ibig sabihin, hindi pa talaga handa ang barko para sa totoong paglulunsad. Pagkatapos nito, inilipat lang ito ng ilang daang metro at mula noon, nandoon lang ito palagi. Walang follow-up announcement, walang sea trials, katahimikan lang. Ang engranding launch, isa lang palang political statement, walang kinalaman sa totoong proseso ng pagpapagana ng warship. Parang multo ang celebration na nagsasaya para sa isang barko na sa itsura lang totoo pero hindi sa function. Sabi ng mga eksperto, maraming technical failure ang dahilan kaya hindi makalabas ang bayani na si Kim Kun. Sa core nito, isa lang itong heavily modified na 60 taong gulang na Soviet Romeo-class hull na hinati at pinahaba para sa missile tubes. Delikado ang ganitong modification, pwedeng masira ang integrity, buoyancy at stability ng barko kaya hindi safe palubugin. Problema rin ang propulsion system. Kahit sinasabi nilang malapit na sa nuclear-powered, malamang ay diesel-electric lang ito, mainday at madaling madetect. Kahit ang lumang technology na iyon, baka hindi pa rin maayos at kulang ang lakas ng engine para sa mas mabigat na barko. Isa pang problema ang missile system. Ang paglalagay ng launch tubes at ang ligtas na pagpapalipad ng missile habang nasa ilalim ng tubig, sobrang hirap gawin. Kapag pumalpak ito, pwedeng masabog ang buong barko at ubos ang crew. Mukhang hindi pa ito na perfect ng North Korea, kaya hindi magamit ang pinaka-importanting sandata nito. Dahil sa dekadang sanctions, napilitang mag-improvise ang mga engineer gamit ang luma at limitadong technology. Ang bayani na si Kim Kun ay naging halo ng ambisyon at desperasyon na idineklarang tagumpay kahit hindi pa gumagana. Dahil sa mga technical dead ends, lumapit na si Kim Jong-un sa Russia para humingi ng tulong. Dahil sa giyera ng Russia sa Ukraine, nagbukas ng bagong oportunidad ang military cooperation para sa North Korea. Kapalit ng artillery at missiles, gusto ni Kim ng Russian expertise sa submarine at satellite technology. Naging malinaw ito sa summit kay Putin noong September 2023. Pero hindi pa sigurado kung gaano karaming tulong ang ibibigay ng Russia. Sensitive ang pag-share ng advanced submarine tech kahit sa pagitan ng allies. Malamang limitado lang ang ibigay ng Moscow.
Sa ngayon, wala pang nakikitang konkretong tulong mula sa Russia. Ang bayani na si Kim Kunach ay nakadock pa rin pero palutang-lutang ang posibilidad ng technology transfer na maaaring muling magbigay buhay sa palpak na project. Maaaring ang future ng submarine ambitions ng North Korea ay nakasalalay na ngayon sa mga desisyon ng Kremlin. Ipinagmamalaki ni Kim Jong-un ang isang magarang sandata pero kitang-kita sa satellite imagery ang katotohanan. Ang submarine ay isang walang laman na shell. Simbolo ito ng sistemang mas pinapahalagahan ang itsura kaysa sa tunay na kakayahan. Direktang tinatamaan nito ang liderato ni Kim dahil ang project na ito ay nagpapakita ng kapalpakan niya bilang military modernizer. Lumalabas ang tanong sa galing niya sa pamumuno. Ang strategy ng North Korea ay nakaasa sa mga asymmetric trump card tulad ng nuclear weapons. Dapat sana ang submarine ang ultimate trump card. Pero dahil pumalpak, malaki ang butas sa kanilang depensa. Nasa lupa pa rin ang deterrent nila at madaling tamaan. Napakalaki ng investment na inilaan dito pero ang resulta lang ay isang nakadisplay na barko, isang strategic dead end. Hindi pa malinaw ang kinabukasan ng bayani na si Kim Kun. Kaya ba itong ayusin ng North Korea? Tutulong ba ang Russia? O tuluyan na lang ba itong kakalawangin bilang monumento ng nabigong ambisyon? Sa ngayon, nakatutok ang buong mundo habang tahimik na nagpapahayag ng kwento ang submarine sa Sino, isang kwento ng kahihiyan at kabiguan.